Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli, nagbabalik ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao upang magatid sa inyo ng latest update at fresh happenings patungkol sa kanilang dalawa. And for tonight's video, pag-uusapan nga po natin itong renewal of contract ni Papi Paulo sa ABS-CBN. Meron po kasi tayong nakita na tila meron pong pirmahan ng kontratang magaganap sa ABS-CBN pero blind item pa po ito sa ngayon. So palagay ko si Papi Paulo po ito. Talagang ayaw po niyang iwan si Kimi despite of mga chismis, rumors na kumakalat sa social media. Anyway, but before that, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel, i-click mo na agad-agad yung subscribe button at pakidamay po ng notification bell para mag-updated at una ka sa mga balita natin tungkol sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman sa dalawa, sagot na po natin yan. Anyway, magsimula nga po tayo dito guys. Naalala niyo po ba ito? Yung article po from Abante na lumipat ng araw po ng management si Papi Paulo. So, naano nga po dito na sabi na ibalita nga nila na mag-expire daw ang kontrata ni Paulo sa ABS-CBN Studios at ang chika nga daw ay magre-renew naman daw ito ng contract. Meron po kasi blind item na lumabas na Forever Kapamilya ang isang aktor at ang permahan ng kontrata ay sa October 23 daw. So palagay niyo si Papi Paulo ito? Sabi pa dito kasi sa Abante News, maaaring sa renewal daw po ng kontrata ni Paulo sa kapamilya malalaman kung sino ang bagong manager ni Paulo. Sa blind item po kasi na ating nakita is parang tugma lahat kay Paulo. Permahan ng kontrata sa Star Magic, bagong management, plus Forever Kapamilya. Di ba nga daw sabi ni Abante matatapos na ang contract ni Paulo sa Kapamilya sa ABS-CBN Studios. Kung pipirma ulit siya ng kontrata sa ABS-CBN, di Forever Kapamilya. Kagaya ng sabi nga sa blind item. So, eto na nga guys, yung tinutukoy ko po sa inyo na blind item. Pag-usapan na nga po natin ito. So, October 23, 2024 ay may magaganap po na live sa Star Magic PH. So, Star Magic guys, lumalakas po yung kutob ko na si Papi Paulo po ito talaga. Kasi diba nung nakaraan ay si Paulo po tila nasa office ng Star Magic. So, nagtataka rin po tayo. Meron din po siyang picture kasama po sila Derek Loren. Kasama po niya ang Star Magic family ni Kimi. So, this is it na nga kaya guys, kumpirmado na si Paul Avellino ay lilipat na si Star Magic para makasama si King Chu. Palagay nyo guys, siya na ba ito? Pero yung shadow, sa paningin ko, Paulo po ito. Buhok pa lamang, Paulo Avellino na po agad ang datingan. So, October 23 yan guys, abangan po natin live sa mga social media pages, YouTube na atin pong nabanggit. Samantala, meron naman tayong nabasa dito. Sabi, si Kim daw tumatapang na. Samantalang si Paulo, ilag na ilag naman. Parang hindi daw po proud si Paulo kay Kim. Nagulat ako, ito yung first time na may nabasa kung ganito. Kasi, ano naman halatang-halata naman yung pagbabago ni Paulo at yung pag-post po ni Papi Paulo ng larawan nila ni Kimi sa social media niya, sa mismong account niya, nagbabike po sila. Ano yon? 'Di ba ano po yon? Pagmamalaki. Kasi kung tutuusin, private ganap po yan ng Kim Pao. Hindi naman po sila nagpo-promote pa para sabihin for promotion lang. So, para sa akin, hindi po ilag na ilag si Paulo. Low-key lang talaga silang dalawa. Kasi napaka-private nga pong tao ni Paulo. Kung tutuusin nga, hindi po nila obligasyon na ano tayo, na sabihan na or i-involve pa tayo sa relationship nila. Kasi kung meron man pong
Dahil silang dalawa lang naman yung involved, rather, sa relationship nila. Kasi sila lang yun eh. Kaya mas swerte po tayo na mahal tayo ng Kim Pao at inaalala po tayo ng Kim Pao. Well, sabi nga po dito, from Miss Maricar, anong pinagsasabi mong ilag na ilag si Paolo? Ang daming ang changes sa personality ni Paolo mula sa maugnay? Mula nang maugnay kay Kim. Nonchalant si Paolo. Gusto niya privacy at hindi showy. Pero sumasabay sa mga activities ni Kim. At yung sa gym, mga friends ni Paolo, nandyan, ipapalapit ba naman niya sa mga friends niya si Kim kung hindi siya seryoso dyan? Common sense lang po. Matagal niyang inantay si Kim, kaya ang dami ng proofs na pinatunayan si Paolo sa pagmamahal niya kay Kim. Nag-share nga si Paolo sa reels nila ng biking together. Hindi naman na mahilig si Paolo mag-reels dati. Pag inggit, pikit na lang po. At kung walang masabing maganda sa kapwa, manahimik na lang. Huwag maging nega. Spread love, not hate. Which is true. May mga ganyan tao naman talaga. Yung act of service, yung love language nila is act of service. Hindi po sila PDA, hindi po sila showy. Kasi iba-iba naman po tayo ng love language. So, si Paolo, act of service po ang love language niya. Hindi siya yung, alam niyo, may pa-effort pa, may pa-tarpaulin, may pa-balloon, na surprises, ganyan. Hindi naman siya yung puro lampungan ang pinupost sa social media, ganyan. Hindi rin pala social media. Instead, ito pong si Paolo Avellino. Ngayon nga, buti nga po nakapag-post siya ng biking session nila ni Kimi. Kasi usually yung mga ganyan, camera shy pa. Yung mga nonchalant, camera shy pa. Kaya marami pong nagsasabi na malaki po yung pinagbago ni Paolo. And nakaka-appreciate po talaga yung kanyang ginagawa. Dagdag naman ni Princess, nako po, kung ilag na ilag si Paolo, ang dami na kayang effort na ginawa niyan kay Kim. Sobra na yon. Ako bilang loyal supporter ng Kim Pao, yung mga ginagawa ni Paolo kay Kim, sapat na bilang isang babae. Ramdam ko na prinsesa talaga ang turing ni Paolo kay Kim Chu. Yes, totoo. Tulad ng sabi ko, act of service po ang kanyang love language. And mas gusto ko po yun, yung mga lalaking act of service po ang love language kaysa dun sa mga touchy, kaysa po dun sa mga PDA, yon. Paanong ilag sa picture nag-gym? Andyan ibig sabihin may paramdam. Syempre hindi talaga magsasabayan. Sabi nga ni Paolo, hinay-hinay pero may pagmamahal. Hindi naman kasi ibig sabihin hindi po laging may selfies hindi na mahal. Hindi porket hindi minamay day, hindi ini-stories ay hindi na mahal. May mga tao talaga na hindi po pala ganyan. Pero pinapakita po sa gawa yung kanilang pagmamahal. Samantala, dumako naman nga po tayo dito sa event ng Kim Pao sa October 24, 2024 for Philippine International Motor Show. Sabi nga po dito, Catch Kim Chu and Paolo Avellino. Ayan dalawa po sila. Dalawa, hindi na po solo. Sa wakas, meron na po tayong Kim Pao event na mapupuntahan at the 2024 Philippine International Motor Show on Thursday, October 24 at the World Trade Center. Tickets for the event can be purchased at pims.helixpay.ph. So, ayan, grab nyo na yan guys. Bili na agad kayo ng ticket. So, ayan, thank you so much naman po sa Hyundai, at pinakinggan nga po ang request ng mga fans. So, magiging magkasama na po ang dalawa sa kanila pong event. Ayan, nakakatuwa naman kasi pinagbigyan nila ang mga fans. Si Kim Chu and Paolo Avellino, confirm event na po ito. So,
bili na po kayo ng ticket. Nasa 100 plus lang naman po ata siya. So, meron ako nakita na nag-avail na po ng kanilang ticket. So, puntahan nyo na lang po yung link na atin pong i-share sa inyo. Pwede rin po kayong mag-visit dito kay Pau sa kanya pong account sa X. Ayan, para maklik nyo po yung link na kanyang i-share. So, sa Thursday na po ito guys, huwag nyo na pong palagpasin. Kasi minsan lang magkaroon po ng event na magkasama ang Kim Pao. Kasi siguro nga, mahal po masyado ang talent fee ng dalawa pang magkasama. So, yun lang guys ang ating update sa gabing ito. Maraming salamat sa pakikinig. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat.